Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. ASF Task Force nagpulong para sugpuin ang African Swine Fever sa lungsod ng San Pablo. DILG Cluster A meeting at orientation isinagawa sa Hotel Amihan Resort. God benchmarking ng San Pablo sa Lucena City, pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante. Mahigit 1,000 barangay tanod ng lungsod ng San Pablo tumanggap ng financial assistance mula kay Congressman Loreto Amante. Mayora Jem Castillo Amante nanguna sa launching ng bagong tourism brochure ng lungsod ng San Pablo. Ipinagbabawal sa lungsod ng San Pablo ang pagsusuot ng helmet, balaclava mask o kahit anong caps na magtatago sa identity ng isang tao na papasok sa anumang enclosed business establishments. Job fair para sa Civil Service Month gaganapin sa September 14 sa SM City, San Pablo. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños. Para sa mga balita, ASF Task Force nagpulong para sugpuin ang African Swine Fever sa lungsod ng San Pablo. Ang mga detalye mula kay Barangay Secretary Maylene Cavero Onera ng Barangay San Antonio 1. Pinamunuan ng City Veterinary Office ang African Swine Fever Task Force Coordination Meeting noong Agosto 27, 2024 sa atas na rin ni Mayor Vicente B. Amante upang maiwasan na tuluyang ng masugpo ang pagkalat ng ASF sa lungsod. Ang ASF Task Force members ay kinabibilangan na City Veterinarian para Jane Orsolino, City Planning Coordinator Cristina Amante, CDRRMO Head Margarita Vanessa Reyes, City Budget Officer Almario, City Health Officer James Liho, City Information Officer Enrico Galicia at Efren Hanolino, Pangulo ng Meat Vendors Association. Kaya hinihikayat ang lahat na makiisa sa kampanyang ito sa pamamagitan ng paglilinis, paghihigpit, pagsusuri at pakikipag-ugnayan upang sama-samang sugpuin ang ASF at maprotektahan ang kabuhayan ng mga mamamayan. Barangay Secretary Maylene Cavero Onera ng Barangay San Antonio 1, Balitang San Pablo. DILG Cluster A meeting at orientation isinagawa sa Hotel Amihan Resort. Para sa mga detalye, naritong muli si Kapitan Rexon Umali Banaag ng Barangay San Antonio 1. Nagpulong noong August 28 ang mga opisyales ng DILG Cluster A sa Hotel Amihan Resort, Barangay San Jose sa pamumuno ni DILG SPC Officer Maria Alma L. Barrientos, katuwang si Mayor Vicente B. Amante. Dumalo sa pagpupulong sina DILG OIC Provincial Director J. Beltran, Cluster Team Leader Maria Loreline Manrique, mga DILG officers, mga bagong miyembro ng MSAC na mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Laguna. Nagkaroon din ng presentasyon at paglalahad ng mga ilang best practices ng pamahalang lokal ng lungsod ng San Pablo, partikular ang Barangay Information Office o BIO sa inisyatibo ng City Information Office sa pangunguna ni City Information Officer Enrico Galicia. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong si Mayora Jem Castillo na nagbigay ng kanyang mensahe ng suporta at pasasalamat para sa patuloy na ugnayan ng DILG at ng pamahalang lungsod. Kapitan Rexon Umali Banaag ng Barangay San Antonio 1, Balitang San Pablo. God benchmarking ng San Pablo sa Lucena City.
Pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay John Danhil Calabia. Pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante ang God benchmarking ng mga opisyal at kawani ng pamahalang lungsod ng San Pablo noong August 29 sa Lucena City. Nakipagpulong sila kay Lucena City Administrator Anacleto Alcala, City Tourism Officer Arwin Flores at God Focal Person Carmelita Caparos. Ito ay upang palakasin ang ugnayan at palitan ng kaalaman sa larangan ng gender and development ng dalawang local government units. Ang benchmarking ay bahagi ng patuloy na pagsikap ng pamahalang lungsod ng San Pablo na pabubuti ang kanilang mga serbisyo sa pamamagitan ng mga natutunang kasanayan mula sa iba pang LGUs. CIO John Danhil Calabia, Balitang San Pablo. Mahigit 1,000 barangay tanod ng lungsod ng San Pablo tumanggap ng financial assistance mula kay Congressman Loreto S. Amante. Ang mga detalye mula sa punong sangguniang kabataan, Maricar de los Santos Escriba ng Barangay San Antonio 1. Nasa 1,168 barangay tanod sa may 80 barangay ng lungsod ng San Pablo ang nabigyan ng financial assistance mula kay Congressman Loreto S. Amante noong August 30 sa naganap na payout sa Convention Center. Ang financial assistance ay sa ilalim ng AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program sa pakikipagtulungan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Ito po ang punong sangguniang kabataan Maricar de los Santos Escriba ng Barangay San Antonio 1, Balitang San Pablo. Mayora Jem Castillo Amante nanguna sa launching ng bagong tourism brochure ng lungsod ng San Pablo. Para sa mga detalye narito, si Kagawad Raymart Hadoka Magracia ng Barangay San Antonio 1. Pinangunahan ni Mayora Jem Castillo Amante bilang City Consultant for Tourism and Public Affairs ang launching ng new tourism brochure na Come Home to San Pablo na proyekto ng City Tourism Office sa pamumuno ni City Tourism Officer Maria Donalyn Briñas. Ang launching ng brochure noong August 30 na ginanap sa Hotel Amihan Resort, Barangay San Jose ay kalinsabay na rin ng pagpupulong ng Tourism Officers League of Laguna at City History, Arts, Culture, and Tourism Council 3rd Quarter Meeting. Kagawad Raymart Hadoka Magracia ng Barangay San Antonio 1, Balitang San Pablo. Ipinagbabawal sa lungsod ng San Pablo ang pagsusuot ng helmet, balaclava mask o kahit anong caps na magtatago sa identity ng isang tao na papasok sa anumang enclosed business establishments. Ang detalye ng mga balitang yan mula kay Kagawad Louie Villanueva Marabe ng Barangay San Antonio 1. Sa nakaraang 108th regular session ng Sangguniang Panglungsod noong August 19 ay inaprubahan ng isa sa mga mahalagang proposed ordinances ni Councilor Richard Pabico na an ordinance prohibiting any persons wearing a helmet, balaclava, mask, or any caps covering the entity to enter any enclosed business establishment in the city of San Pablo. Ang mga pinagtibay na resolusyon naman ang barangay budget ng Bagong Bayan at Santa Elena, development permit ng Linville Heights San Pablo Extension sa Barangay San Rafael at San Nicolas, ratification ng deed of donation ng pamahalang lungsod sa PNP, kahilingan sa paglalagay ng convenience store sa mga rural areas. Dr. Raimundo P. Arcega ng PLSP bilang adopted son ng San Pablo City. Confirmation ni Engineer Hasmin Montero bilang City Engineer ay at number 1 objection sa ordinansa number 37 ng Barangay Santissimo Rosario para sa pagdiriwang ng kanilang Anisimo Festival tuwing Oktubre 7. Resolution din bilang pagbati kay Congressman Loreto S. Amante sa pagiging top 1 sa survey at sa mga winners ng 2024 Smarts MVP Sports Foundation Luzon International Taekwondo Championship sa Athletics. Federation of the Philippines San Pablo City Chapter, Sports Coordinator John Kil Bumagat at sa mga PNP SPC awardees
sa selebrasyon ng 123rd Police Service Anniversary. Kagawad Louis Villanueva Marabe ng Barangay San Antonio 1, Balitang, San Pablo. Job fair para sa Civil Service Month gaganapin sa September 14 sa SM City, San Pablo. Ang mga detalye mula kay Kagawad Rolando Tolentino Calaguan ng Barangay San Antonio 1. Sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante at Councilor Chad Pabico sa pakipagtulungan ni PESO Manager Pidirito Figueras ng Public Employment Service Office ay isinagawa ang job fair sa September 14 sa SM City Mall Atrium. Ito ay kaugnay ng pagdiriwang ng Civil Service Month ng pamahalang lungsod ng San Pablo. Ang mga kumpanyang nakikilahok sa loob ng job fair ay Ace Hardware, Bermar Manpower, NX Logistics Philippines, One Source General Solution, SM Supermarket, Franklin Baker, North Point, Development Bank, Snap Venture, Cebu Central Service, and Alphamart, SM Appliances Center, PKI Manufacturing and Technology, Hatos Enterprises, Shopro Multipurpose, Pandayan Bookshop, McDonald's, Shopper Gateway, Canon Philippines, SM Department Store at J Jobsite, General Services, Kagawad Rolando Tolentino Calaguan ng Barangay San Antonio 1, Balitang, San Pablo. Para sa mga karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako, si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo! Mula sa Barangay Information Office ng Barangay San Antonio 1, At sa mga bumubuo ng opisyal ng pamahalang pambarangay ng Barangay San Antonio 1 upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo, ugaliing tumutok sa City Information Office, Balitang San Pablo!